Importante kasi na yung spokesperson or ang presidente mismo magbibigay ng direksyon kung saan niya gusto dalhin ng ekonomiya. Pero kung puro politika ang kanilang dinidiscuss, paano makakasunod yung bansa, no? Kasi kung leader ka, dapat ikaw nagbibigay ng vision. Pero wala kang naririnig na vision talaga. Ano bang klaseng growth ang gusto niya? Anong infrastructure projects ang gusto niyang iiwan, yung mga legasiya na gusto niyang iiwan? Ah, how does he want to compete with other countries in terms of specific sectors? Meron tayong makakausap, isang ekonomista, isang investor relations specialist, isang CPA, walang iba kundi si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi. Admar po. Magandang gabi, Admar. Kumusta ka na? Ayos lang po. Dito tayo sa usapin kasi pumalo po sa 7.2% ang naitalang pinaka-latest na inflation sa ating bansa. Alam nating inaasahan natin ito pero magtutuloy-tuloy pa ba ito? Kasi ang sa pagkakaalam ko, dito sa bigas natin, ang sinasabi ng mga agricultural group, yung na-harvest natin na bigas nitong nakalipas, hindi pa masasabi na may epekto na yung mataas na singil sa langis eh. Kasi na sila, nag-harvest. Ang sinasabi nila, posibleng sa darating na bare months, yung anihan natin doon na natin may experience yung mas mataas na halaga ng bigas. So ibig sabihin ba, nakikita nyo ba na itong 7.2% na ito, ay magtutuloy-tuloy ito, Ma'am Cora? Malamang magtutuloy-tuloy yan kasi 'di ba mataas pa rin ang krudo sa pangdaigdigang merkado. Yung krudo ngayon is still actually medyo bumaba na naman ng konti, $98 per barrel. Nung isang araw 113 pa eh. So habang mataas pang krudo, mataas pang gasolina, hindi lang naman bigas ang nagko-cause ng inflation eh. Actually malaking bagay yung yung gasolina, crudo, diesel, ganyan kasi it cuts across all sectors, no? At saka marami rin tayong bigas na inaangkat eh, 'di ba? So, yung piso mo mahina. So, pag mahina ang piso, mas mahal yung inaangkat nating bigas. Yun. So, tutuloy yan. Tingin ko hangga't hindi bumababa ang crudo, hindi bababa ang diesel at gasolina dito sa Pilipinas. May pahayag si President Marcos, no, na magkaroon po ng pinag-utos niya sa mga ahensya ng gobyerno na mapatigil yung pagtaas sa presyo ng bigas. Do you think makakatulong yung simpleng pagkokontrol lang, halimbawa magtatakda ng presyo lang na ganito dapat yung presyo. Do you think ano lang yun, artificial pa rin yun na pagkontrol, ma'am? Pwede niyang ibaba pero tatamaan naman yung mga farmers, 'di ba? Kasi mababa na nga yung farm gate price. Ah, medyo nag-freeze yata ako. Opo, go ahead po, ma'am. Okay, naririnig mo ako? Yes po, ma'am. Okay, so yung mababa na nga yung yung bilihan nila sa bigas eh. So kung ibababa pa nila, yung sinasabi ni Presidente na 20 pesos per kilo, hindi feasible yon kasi malulugi na talaga yung mga farmers, kawawa naman sila. So siguro kung gusto nila ibaba, kailangan magbigay sila ng subsidy sa mga farmers. Opo. Dito naman po tayo kasi bad news talaga ito. Pero dito naman po tayo sa naging utang. Magtataka pa ba tayo? Itong word, hindi pala world, record breaking sa atin na utang natin, ma'am. Tataas pa rin yan, di ba? Kasi ah, hindi pa tapos yung taon eh. So, yung budget na yan, yung budget deficit, which means na mas malaking expenses kesa dun sa kinikita, lalaki pa yan this year kasi nga as the year goes on, syempre gagastos sa mga gobyerno. At based on their budget, tataas ang budget deficit by about 2 billion. So,
maaaring tumaas ang ating utang sa 20 trillion, ngayon 18.5 trillion, di ba? So inaasahan natin na baka aakyat yan hanggang 20 trillion. Opo. No, tapos marami pang pagbibigay ng ayuda nitong mga nakalipas, yung spending po ng ating gobyerno, meron pang dito sa issue din po ng pag-alboroto ng bulkan po, Ma'am Cora. May pera pa ba tayo pambayad dito or uutang tayo ulit po, Ma'am Cora? Dapat may mga emergency funds available, no? Kasi minsan, di ba, pagka may sakuna, nag-announce ang government natin ng emergency, di ba? So, usually dapat may pondong nakalaan para sa mga ganyang sakuna. Aasahan natin na pag nagtag-ulan, marami na naman babahain, tapos ito nga yung pagputok ng Bulkan Mayon, baka mag-create din ng lahar yan, di ba? So, kailangan nakahanda talaga yung gobyerno na yung especially yung mga local governments na tumugon sa mga ganitong mga sakuna. Opo. Itong mga factors na ito na kinakarap sa ating ekonomiya ngayon na ma'am. Ito ba ay makaka-meet? Di ko lang alam kung nabasa niyo na po yung target, Philippine Economic target po natin, development plan. Sa tingin niyo po, nasusunod or nung una pa lang hindi na nasusunod? Hindi. Makikita mo naman kung sinusunod yan, dapat aakyat yung GDP growth mo. Pabagsak di ba? Mag-aapat na taon na si Presidente BBM. Hanggang ngayon, pabagsak yung trend. Kasi temo, nung 2023, kailan ba siya naging presidente? 2022. Opo. Kalahati ng 2022, yung GDP mo noon 7.6, tapos 2023 5.5, 2024 5.7%, noong 2025 4.4%. Tapos ngayong first quarter ng 2026 2.8% na lang. So makikita mo kung sinusunod niya yung Philippine Development Plan, dapat na nakakapagbigay sila ng mga trabaho para ma-stimulate yung ating ekonomiya, para buhayin usually pag ganyan yung infrastructure ang pinaka-importante kasi hindi lang nagbibigay ng mga dagdag na kalye, mga airports para sa logistics, no? Nagbibigay rin yan talaga ng trabaho. Kaya napaka-importante. Kaso, naging ghost project. So, imbis na napunta sa mga tao yung sa sweldo ng mga tao, sa trabaho, napunta sa kokonting kawatan, bulsa ng mga kawatan. Yun yung yun yung nag-cause ng decline ng ating economy. Yung crisis ng langis ngayon, kumbaga, nag-worsen lang yung downfall. Pero kung makikita mo, yung first quarter, 2.8, hindi naman talaga yung crisis ng langis ang cause niyan kasi nangyari yun middle of March or third week of March, nung naramdaman na natin. So practically most of the first quarter is really more of domestic issues, hindi external. So talagang swak yung ano na napag-uusapan kasi doon sa mga nag-question sa nakalipas natin na mga budget from 2024 ata hanggang sa kasalukuyan, napuna talaga doon na yung mga key projects which is yun yung nasama doon sa development plan nailipat doon sa unprogram. Yung mga nasa unprogram o kumbaga hindi yung mga key projects which is hindi kasama doon sa development plan, yun yung na-prioritize. So ito pong mga kontrobersya na pumutok, lalo na sa issue po ng flood control na sinasabing umabot ata sa trilyong piso ang nawala. So ganun kalaking halaga. Kaya maintindihan natin na ganito ang sitwasyon ng ating ekonomiya ngayon, Ma'am Cora. Kaya makikita mo naman dun sa GDP numbers kasi yung construction, nung fourth quarter 2025, bumagsak siya ng 42%. Tapos yung this quarter, first quarter 2026, bumagsak siya decline ng 2.8%. So ibig sabihin, kumbaga nabawasan talaga yung yung mga projects na yan,
Maaring may mga private construction din na tumigil kasi nga mahina yung economy, kagaya ng mga residential projects tsaka yung ibang mga um, malalaking construction projects, maaring na natenga yun, ano, kasi nga hindi maganda yung outlook sa economy. Pero dyan mo nakikita na hindi nasunod talaga yung infrastructure program ng gobyerno kasi napunta yung pera sa mga, sa corruption. Opo. And alam na natin yan. Kumbaga, paulit-ulit na lang tayo, pero hanggang ngayon, walang napapanagot dun sa corruption na yun. Nakasyam na buwan na yata, buhat nung nagtalumpati si BBM na, sabi niya, oh, mahiya naman kayo. Pero hanggang ngayon, walang nahihiya. Opo. Ma'am, last year, nabanggit na ang target para sa Pilipinas na maging upper middle income class Mm. ngayong taon. Noong narinig niyo po ito noong 2025, naging positibo ba kayo or kaya ba? And ngayon na nangyari din itong crisis, kasi di ko lang alam kung positibo pa rin sila kasi ang last statement na nabasa natin dito way back January pa na positibo sila na this year ay makakamit nila yung upper middle income na class ng Pilipinas average po sa kabuuan, Ma'am Cora. Mahirap kasi nga yung GDP growth mo kung 2.8% lang, di ba? Actually, nagnanaraw nga yung middle income kasi maraming nawawalan ng trabaho. Kaya tumaas ang unemployment rate mo. Unemployment rate mo ngayon 5%. So, kung tataas pa yan siguro dahil nga yung crisis naramdaman lang yan Abril, ganyan. So, susunod yan ng Mayo, June. Yung mga fresh graduates mag-uumpisa yung maghanap ng trabaho ngayong Mayo. So, kumbaga, dadagdag na naman sa labor force yun. So, paano niya masasabi na, ma-attain mo yung upper middle class kung maraming unemployed? Tapos, marami pang nawawala ng trabaho kasi yung mga investors, yung iba umaalis dito sa Pilipinas. So, may capital flight na ang tawag dun sa Ingles. So, syempre, pag umalis yung mga investors, magle-lay off sila. Tsaka dahil mataas ngayon yung cost ng business, no? Yung inflation mo mataas, yung peso dollar rate mo mahina, tapos yung interest rates mo pataas kasi nagtataas ng interest rates ang Bangko Sentral. So, disincentive lahat yan para sa mga namumuhunan kasi kung mataas ang cost of business dito sa Pilipinas, lipat sila sa ibang bansa. Yung cost ng diesel dito mataas kaysa sa mga bansa sa Asia. Ganon din ang kuryente, napakataas ng kuryente dito sa Pilipinas compared sa ibang bansa. Opo. Pwede bang maging artificial? Halimbawa, itataas ni gobyerno yung sahod, pipilitin para magkaroon ng ganito or may masamang epekto din po ito, ma'am, na instead na halimbawa tataasan pero magkakaroon naman ng massive na unemployment para mapagkasya ng mga kumpanya yung kanilang kita. Yun nga, parang ano yan alam mo, chicken and egg, ano ba ang dapat gawin? Kaya lang, naging vicious circle na kasi ah pag tinaas mo yung sweldo, syempre yung mga kumpanya magrereklamo kasi mataas na nga yung ibang cost nila, yung kuryente, mataas ang, siguro yung renta, mataas din, yung ganun. So, kasi marami silang ibang binabayaran. So, pag ang labor cost mo tumaas din, syempre, yung profit margin ng mga namumuhunan or mga negosyante, lilit din or baka malugi pa. So, pag nalugi sila, magbabawas din ng tao. So, magle-lay off, mawawalan ng trabaho. So, ganun din. Tapos, syempre, kung walang trabaho ang maraming Pilipino, yung consumer spending naman babagsak. Ngayon, kung bagsak ang consumer spending, mahina ang merkado, anong mabebenta ng mga korporasyon, di ba? So, yung mga nagma-manufacture o kaya yung provide ng food supply, manghihina din yan. So,
parang vicious circle na yan. So hanggang hindi nila ayusin yung confidence level ng mga negosyante at ayusin yung fundamentals ng ating economy, mahihirapan talaga tayo bumangon kasi ah, kung mahina na nga ang gobyerno tapos mahina pang investments, negative 3.3 ang investments negative. So, ibig sabihin, may mga umalis talaga. Diba? So, anong magpo-provide ng stimulus or ng parang panulak para umunlad yung ekonomiya? Wala. Wala ngayon. So, medyo mahirap talaga. Alam mo, ngayon lang ako naging ganito ka-pessimistic sa buong ano ng career ko kasi well, of course, nung mga kudeta, syempre wala tayong magagawa doon, tsaka yung lockdown. Pero from a domestic level, medyo na talagang very pessimistic ako ngayon kasi wala ako nakikitang stimulus for growth ng ekonomiya natin. Opo. Ma'am, dito sa Timog Silangang Asya, dito po sa Southeast Asia po, ma'am. Nasaan yung sa monitoring nyo po yung Pilipinas? Kasi nababasa ko rito parang nauungusan talaga tayo sa ibang bansa. Oo, sinasabi nila hindi lang naman Pilipinas, kundi buong mundo ang apektado nito. Pero kung ikumpara na tayo sa ating mga kapitbahay na mga bansa, nasaan tayo doon sa grabing epekto tsaka yung pag-adapt ng mismong gobyerno na hindi ganoon kalaki ang epekto sa atin itong krisis sa langis po? Actually, tinitignan ko yung mga first quarter performance ng ibang bansa dito sa Southeast Asia. Mukhang isa tayo sa pinakamababa, no? So, I don't have the numbers right now, pero nung, kailan ba yun? Last week yata tinignan ko kasi hindi pa lahat nagre-report eh. Medyo mas mataas talaga yung growth ng ibang bansa kaysa sa atin. Kasi may report dito halimbawa sa Business World, no. Meron silang sa Bloomberg ata to na report. Ang nakasaad kasi dito sa kanilang artikulo, sabi dito, the Philippines is also missing out on much of the artificial intelligence driven export boom, which has helped the likes of Taiwan, Malaysia, Singapore, South Korea to weather the challenges of higher oil as well as the impact of President Donald Trump's global trade wars. Yung mga halimbawa, itong Malaysia, bakit hindi kaya tayo talagang naka-adapt or dahil sa iba yung priority dito po na nagiging mas maingay kumpara doon sa paano palaguin ang atin pong ekonomiya na mas makakaapekto sa ating mga kababayan po. Well, natumpok mo na ang priorities politics, no? So, yung economy medyo nasa low priority yung economics. Makikita mo naman sa kilos ng Kongreso kasi maraming oras silang binibigay sa impeachment, yung ganyan, mga political issues. Pati yung kunwari, sa spokesperson ng Malacanang, most of her pronouncements are political in nature. Kukonti yung balita na binibigay nila sa ekonomiya. Importante kasi na yung spokesperson or ang presidente mismo magbibigay ng direksyon kung saan niya gusto dalhin ng ekonomiya. Pero kung puro politika ang kanilang dinidiscuss, paano makakasunod yung bansa, no? Kasi kung leader ka, dapat ikaw nagbibigay ng vision. Pero wala kang naririnig na vision talaga. Ano bang klaseng growth ang gusto niya? Anong infrastructure projects ang gusto niyang iiwan, yung mga legacy na gusto niyang iiwan? Ah, how does he want to compete with other countries in terms of specific sectors? Kasi alam mo mataas ang abilidad ng mga batang Pilipino sa teknolohiya. Pero anong klasing programa ang ginagawa nila para mapaunlad ang teknolohiya dito sa Pilipinas? Parang walang masyadong discussion tungkol dyan, di ba? Kaya sinasabi mo yung AI hindi natin nagagamit, hindi natin na-apply sa ibang sectors. Yung ano na lang sa finance na lang para
ayos yung corruption. Pwede naman silang gumamit ng ano, yung, ano na nga ba yun? Ah, nakalimutan ko. Anyway, yun nga. So may mga technologies para mabawasan ang corruption talaga sa government. Ganyan. So yung sa fintech, no, financial technology. So hindi na-apply yan. So Blockchain, ma'am, kasi blockchain. nga walang political will. Kasi ang Blockchain, yun ba yung priority sinasabi niyo nila po, ma'am? politics. Opo, Ma'am Cora, blockchain ba yung sinasabi niyo po? Ayun, yung blockchain. Yes, 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 yung blockchain. So, kasi yung blockchain makes your system transparent. Ganyan. So, kung ano, kung talagang gusto nilang maibsan ng corruption, they will adopt blockchain across the government, no? Eh, wala, hindi naman nila ginagamit. So, wala yung political will to reform towards a more transparent governance. Meron pa dito sa artikulo ng Bloomberg, ma'am, no, na sabi dito, the Philippines is the most at risk in the region of stagflation. Yung stagflation pala is sabay. May mataas na inflation, mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na employment. At sabi ito ni ng senior ASEAN economist at Overseas Banking Corp ng sa Singapore. Dagdag pa rito naman ng research at ekonomista ng Philippine National Bank na si Alvin Arogo, kinote siya, sabi dito, the lower than expected GDP, yun ang pag-uusapan po natin, ma'am. Print in the first quarter shows fiscal stimulus is not enough to uplift economic growth just like during pandemic. Sabi pa rito, as such, monetary tightening which does not address the supply shock could seriously put at risk the ability of the country's growth recovery in the coming quarter. Sabi pa dito sa artikulo, the central bank has little room to support the economy because of peso weakness and surging consumer prices. Meanwhile, growth and investment have slowed dramatically since Mr. Marcos announced a probe into the misuse of flood control funds last year. Ma'am. Actually, matagal na nating pinag-uusapan yan. And we're already in this stage of stagflation, ano, kasi bumababa na nga yung growth ng economy natin, tapos tumataas ang inflation, tumataas rin ang unemployment. So nandun na tayo, hindi lang risk. We're already in a stagflation stage. At pwede tayo magkaroon ng depression or actually recession muna. Yung recession, yung 2 quarters na negative growth. So pwede tayong mapunta doon kasi kung tutuloy yung pagbagsak ng investments mo tapos wala ka masyadong government spending, yung infrastructure projects sa malalaki, ganyan. Tuloy-tuloy yung panghihina ng ekonomiya. Tapos yung nakita mo ngayon, yung ano, yung net factor income, 4.5%. Ano ba yung net factor income na yan? Diyan pumapasok yung mga remittances. So malaki yung hinina kasi last quarter, nung fourth quarter, no, 2025, 10.9% growth pa yan. Pero itong first quarter, 4.5%. Kaya kung titingnan mo, yung consumer spending, bumaba din to 3%. So kung tutuloy na ganito ang growth ng ating remittances, manghihina ang piso unang-una. Second, manghihina rin ang ekonomiya. Kasi yan na nga lang yung huling source mo ng growth eh. So pag hindi pa nag-grow ang remittances, talagang mahina na talaga ang ekonomiya natin. Kasi yung consumer spending, government spending, investments, yan lang yung nagtataguyod. Kasi pag trade, pag sinabi mo exports minus imports, talo pa rin tayo dyan kasi mas malaki yung importation natin, lalo nga yung mahalang langis. So ang pinaka-saving grace natin is remittances, yung mga pinadadala ng OFWs, pero mahina na yung growth ng first quarter. So tingnan na lang natin kasi ito ang pinakamababang remittance level or remittance growth na nakita ko, no. So baka in the
in the next 2 quarters, hindi natin na alam, ano, kasi may enrollment, baka mas marami padala nila, so baka tumaas ng konti. Yun nga lang, yung investments pa rin ang binabantayan ko. Hanggat walang kumpiyansa ang mga negosyante dito sa Pilipinas, hindi tataas ang investments mo. So, ibig sabihin, mahina pa rin yung ekonomiya. So, hindi ko alam kung bakit yung mga ibang ekonomista tinitingnan 5%, 6%, hindi natin kaya mag-grow ng ganyan. Hindi talaga maaabot yan. So, masyado silang optimistic. Opo. Pero kung ikukumpara mo sa pandemya, ma'am, parang ang sabi kasi dito, sabi dito yung kinot ko kanina, the lower than expected GDP print in the first quarter shows fiscal stimulus is not enough to uplift economic growth just like during the Hmm. pandemic. Mas maintindihan natin during pandemic, ma'am, kasi talagang Oo. lubog lahat, hindi makakapagtrabaho si Juan de la Cruz, naka-lockdown tayo. Pero ngayon hindi naman tayo naka-lockdown, pero parang kinukumpara tayo o yung sitwasyon ngayon na kulang yung stimulus, fiscal stimulus para maano yung ating economic growth. Kulang talaga kasi nga maraming ninakaw. Maraming ninakaw na pera na para sa government spending, yung fiscal stimulus na sinasabi. So, imbis mapunta sa ekonomiya yung pera, napunta lang sa bulsa ng ibang o sa maleta, sa kung saan saan, ano, na konti lang ang nakinabang. Kaya ghost projects eh. So, ngayon, ano mangyayari pag bumaha? Hindi naman natuloy yung mga plano nila na flood control projects eh, di ba? Yung mga ghost projects, tinuloy ba? Hindi ba? Or if ever, konti lang, ganyan. So, aasahan mo na naman na babaha. Tapos, may mga major road projects ba? May mga airport projects ba na naririnig ka? Wala tayong naririnig ng mga ganun, mga bidding. Dati, sunod-sunod ang mga bidding ng mga government projects, di ba? Ngayon, wala ka masyadong marinig. Ngayon, on the monetary side, sinasabi mo yung pagtaas ng interest rates kasi para ma-address yung inflation. Ganun din, hindi yan mag-work kasi cost push inflation tayo. Yung inflationary pressure nanggagaling sa ibang bansa dahil nga mataas ang presyo ng langis. So, halimbawa, magtaas ka ng interest rates ngayon, saan mo kukunin yung liquidity na inaasahan mo para bumaba yung inflation? Wala nang ang trabaho yung mga tao eh. Ano pang isi-save nila sa mga bangko? Ano pang i-invest? Yung mga korporasyon, nagtitipid na rin, di ba? Kasi kailangan nilang i-preserve yung cash flow nila dahil mataas nga ang bilihin. So, isa pa, yung liquidity na gusto nilang i-siphon off, nasa mga maleta, hindi naman nila ibapasok yan sa bangko kasi gusto nga nila nakatago yan eh. Opo. Ma'am, sinasabi rin dito, na nabanggit mo na kanina yung tungkol po sa kontrobersya sa korupsyon, no? Sabi dito, the corruption controversy continued to weigh on consumer, business, and investor confidence in the first quarter, no? Um, Dahil nga po nabulgar ito, nawalan ng kumpiyansa, pero kung ikukumpara mo, ma'am, kasi ang sinasabi po ng gobyerno ngayon na dahil daw sa pagsusumikap, first time daw na nagkaroon ng ganito, na cover itong ganitong issue ng korupsyon, hahambing natin, ma'am, sa anti-corruption during Duterte administration, sa anti-corruption ngayon, ma'am. Meron bang maganda ring naidudulot? Hindi lang ba nawalan ng kumpiyansa kasi may korupsyon? Pwede rin ba na dahil may anti-corruption ka, mas the more na magtitiwala ang consumer, business, and investor, ma'am? Anong anti-corruption? Eh, di ba yung unang-unang ang tinanggal ni Presidente nung naging Presidente siya yung Philippine Anti-Corruption Commission ba yun or something? Opo. Tinanggal niya yun. So, hindi pa yung binabalik. At anong anti-corruption measures ang ginagawa nila? Meron pa nga program funds. Mm. Napakalaki pa ng insertions. So, anong anti-corruption ang sinasabi nila? So makikita natin na dito, pero kung lehitimo na nagkaroon talaga ng paglaban sa corruption, ma'am, yung
investor confidence, business confidence, andoon, hindi babagsak po. Eh, malaki nga yung binagsak, di ba? 24% ang business confidence in April. So, kung April ba or March, basta during this year, no, bumagsak yan to 24%. Ibig sabihin, pessimistic talaga yung mga businessmen. So, hindi wala, yung outlook nila negative talaga. Pati Opo. nga sa credit rating eh, di ba? Mm, Negative na mm. ang outlook. Opo. So, clarify ko lang, ma'am. So, if ever po na talagang lehitimo yung kanilang anti-corruption, hindi babagsak yung confidence ng ating mga investor, ng mga mga Oo. negosyante. Hmm. Kasi makikita mo naman yan sa ano eh sa yung ease of doing business, 'di ba? Kung napakaraming red tape. So tapos kada ano mo may lagay, ganyan. Tapos dito sa Pilipinas kasi maglalagay ka na hindi ka pa sigurado na talagang tatakbo yung business mo eh. Tsaka yung corruption ngayon hindi lang sa top pati sa mga barangay level meron. So, kumbaga talamak talaga. Kaya anong klasing tiwala ang binibigay mo kung hindi nako-correct yun hanggang ngayon. Kumbaga, lumala talaga ang corruption sa administrasyon ngayon. Opo. Kasi alam mo, ang pinag-uusapan natin, di lang bilyon trillion. Trillion na amount. So, 1.5 trillion pesos. Opo. Ma'am, kung ang makikita ng mga investor, ng mga negosyante sa gobyerno sa kasalukuyan, kung nakikita nila na mas tinututukan nila kung paano solusyonan yung problema sa krisis, paano mapalago sa ang ekonomiya, instead na pag-usapan itong issue ng impeachment, do you think mas gaganahan sila? Matataas yung kanilang confidence po kaysa sa mga kasalukuyang senaryo po ngayon, ma'am? Alam mo kung ano magpapataas ng tiwala nila? Kung may makulong. May makulong at saka may soli yung perang ninakaw kasi napakalaki nun. So far, ang naisusoli lang, ang pinapakita nilang sinoli, si Yusek Bernardo ba yun? 650 million. Eh, di ba, ang nanakaw nga is 1.5 trillion. Baka mas malaki pa kasi meron pang hidden corruption. So, drop in the bucket lang yung 650 million compared to 1.5 trillion. Opo, kaso hindi natin alam, ma'am, eh, kung ano yung susunod na kabanata kasi maraming mga dramang nangyayari po ngayon po na parang kung ito yung titingnan, kung nasa point of view tayo ng mga investor po, eh talagang madi-discourage na maglagak ng Oo. puhunan dito. Oo, kasi alam mo, sa ibang bansa, mas uunlad sila. Bakit nila ipipilit yung sarili nila dito, pahihirapan nila, tapos hindi man sila kakita. So yun yung primary consideration ng mga negosyante. Gusto nila kumita ng pera. Pero kung pahihirapan ka pa, tapos maliit pa yung kikitain mo, ba't sila pupunta dito? Eh, kikita naman sila ng mahusay sa ibang bansa. So, ang kailangan kasi magkaroon ka ng level of competitiveness, di ba? Kasi ang Pilipinas, hindi naman yan center ng universe. Kumbaga, maliit na bansa lang tayo kumpara sa ibang bansa na maunlad. So, hindi Opo. natin pwedeng kalimutan na, oh, dapat domestic lang, hindi pwede. Kailangan yung international point of view natin, kailangan nandun pa rin sa pagpaplano. Opo. Tapos meron pang mga maririnig tayo kasi alam natin nasa gitna tayo ng krisis. Tapos maririnig pa natin na magpapaalam pa tayo sa Estados Unidos para makabili tayo ng langis sa Russia. Yung mga ganun na Mhm. mga ano, ma'am, na bakit akala ko ba meron tayong independent foreign na policy. Yun nga. So, Oo. opo. Kasi ang talagang ano diyan, naging trend at lagi kong binabantayan ang mga pronouncement ng presidente, no. Lahat ng sinasabi niya hindi nagkakatotoo. So, iba yung sinasabi niya sa ginagawa.
at sa resulta. Kaya itong nagiging resulta, mahina yung economy. So, ang sasabihin niya, yung gusto natin marinig para maibsan yung emotions, yung galit ng mga tao, yung nararamdamang gutom, yung ganun. Papaasahin ka ng papaasahin pero wala talagang nangyayari. Yun ang katotohanan. Opo. Ma'am, kasi may uncertainty sa issue dyan sa gitnang silangan. Di mo alam kung nagkakaroon ba talaga ng peace talks kasi maya't maya, pag nanonood ka ng mga news channel sa ibang bansa, no? Ako, lagi ako nanonood sa Al Jazeera talagang, sabi ko parang ano ba to? Parang close open yung mga Mm. nangyayari doon sa lugar. Ang ini-imagine ko yung Pilipinas eh. Kasi sa kasagsagan, grabe na yung epekto sa atin dito. So, merong huhupa, magkakaroon ng bawas nito nakalipas na 2 linggo, pero ngayong linggo na ito, tumaas na naman. Siguro bilang panghuli na lamang po, ma'am, ano kaya ang siguro maipapayo ninyo sa atin pong gobyerno kung nakikinig man sila at the same time, sa ating mga kababayan, may role ba ang mga bawat Pilipino para mapalago yung ating ekonomiya? Ah, Alam mo, napakahirap solusyonan ngayon kasi nga walang tiwala ang mga negosyante. So kung walang tiwala ang negosyante, di sila papasok dito sa Pilipinas. Maski yung mga nandito sa Pilipinas, hindi mag-expand. So, kailangan talaga magtino ang gobyerno. At ilang beses ko nang sinabi yan na kailangan magtino dahil kailangan ayusin ang ating spending ng pera ng yung mga taxes ng na binibigay ng mga taxpayers, no. Kailangan gamitin sa mahusay yan para makapagbigay ng trabaho. Kasi hangga't walang trabaho ang 3 milyong Pilipino, hindi uunlad ng ekonomiya natin. At saka mataas ang underemployment. Yung underemployment, yun yung mga nagtatrabaho ng less than 8 hours. O kaya yung pinag-aralan nila, hindi yun yung nakukuha nilang trabaho. Lower income yung nakukuha nila. So, 6 million yun ang underemployed. Plus, idagdag mo yung 2.6 million na unemployed. So, nakikita mo, 9 million na mga manggagawang Pilipino mahihirapan talagang mag-cope sa ganitong sitwasyon ng ekonomiya natin ngayon. So, anong pwede nilang gawin? Di ba? So, kailangan talaga ngayon self-help eh. O kaya, magtulong-tulong yung mga komunidad para makahanap sila ng paraan na kumita na hindi sila umaasa sa gobyerno kasi pag umasa sila sa gobyerno, walang mangyayari. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa uulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din, Admar. Pasensya na kung masyadong pessimistic yung mga sinasabi ko kasi yan ang nakikita ko sa mga numero eh. Okay lang po. Maraming salamat po ang ekonomista at CPA at espesyalista po sa pagdating sa invest mga kapartner, si Ma'am Cora Guidote po atin pong nakasama at napag-uusapan po natin ang patungkol po sa lagay ng ating ekonomiya. So, payo sa ating mga kababayan na lang siguro maging matatag na lang kayo at maging madiskarte sa panahon ngayon. Huwag na lang masyadong umasa sa gobyerno, magsipag pang lalo kasi wala tayong ibang magagawa. Kung hindi rin kayo magsisipag, kayo din yung maaapektuhan. Maraming salamat, no, si Ma'am Cora ating nakasama.